Pagdating ng mga tropang Amerikano sa nagyayalong baybayin ng Greenland, sumisigaw ang mga F-35 sa itaas. Nagkagulo ang NATO. Hindi ito bangungot ng Cold War. Ito ang senaryo na tahimik na pinag-uusapan ng mga eksperto tungkol sa wargaming ngayon. Narito ang nakakatakot. Tinatantya ng mga analyst ng militar na ang isang operasyon ng US upang sakupin ang Greenland ay magdudulot ng unang armadong tunggalian sa pagitan ng mga kaalyado ng NATO sa kasaysayan na posibleng magpabagsak sa buong alyansang kanluranin sa loob ng 72 oras. At ang mga pandaigdigang kahihinatnan, babaguhin ng mga ito ang kaayusan ng mundo sa mga paraang magmumukhang isang maliit na hindi pagkakasundo ang Brexit. Samahan mo ako dahil ang mangyayari sa unang 48 oras ay tiyak na magugulat sa iyo. Ngayon maaaring nagtataka ka, bakit nga ba gugustuhin ng Amerika ang Greenland? Maging totoo tayo rito, ang Greenland ay hindi lamang mga oso na may yelo at mga polar bear. Isa itong minahan ng ginto sa geopolitika. Pinag-uusapan natin ang mga rare earth mineral na tinatayang nagkakahalaga ng $1.5 trilyong. Ang pinakamaikling ruta ng missile sa pagitan ng US at Russia, estratehikong control sa mga shipping lanes sa Arctic na magbubukas kapag natunaw ang yelo. Ang Pituffik Space Base, dating Thule, ang pinakahilagang early warning system ng Amerika. Alam mo ba na agresibo nang ninanakaw ng China ang mga karapatan sa pagmimina sa Greenland simula pa noong ika-2716? Nakikita ng Beijing ang nakikita ng Washington. Sino mang kumukontrol sa Greenland ay nakaka-impluensya sa buong Arctic. Pero narito ang kritikal na bahagi. Ang Greenland ay isang semi-autonomous na teritoryo ng Denmark na protektado sa ilalim ng Article 5 ng NATO. Ang pag-atake sa Greenland ay isang pag-atake sa Denmark at nangangahulugan ito na ang bawat miyembro ng NATO ay teoretikal na obligado na ipagtanggol ito. Kaya ano ang mangyayari kapag ang pinakamalakas na militar sa mundo ay umatake sa sarili nitong kaalyado? Suriin natin ito ngayon din. Isipin mo ito. 3:00 na ng madaling araw, oras sa Greenland. Walang babala, ang 101 Airborne Division ay nagsimulang bumagsak sa Nuuk, ang kabisera ng Greenland. Kasabay nito, pinalibutan ng grupong pang-atake ng barkong panghimpapawid ng USS Gerald R. Ford ang isla na nagtatag ng isang ganap na pagharang. Narito ang kakailanganin ng Pentagon para sa operasyong ito. Humigit kumulang 25,000 sundalo para sa unang pagsalakay. Mahigit 150 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga fighter, transport at mga tanker na nagpapagasolina. 12 hanggang 15 sasakyang pandagat upang matiyak ang seguridad ng mga daungang pandagat. Ganap na cyber blackout ng mga komunikasyon sa Denmark at Greenland. Ang militar ng Denmark sa Greenland ay may 12 permanenteng tauhan lamang at humigit kumulang 50 seryosong miyembro ng Dog Sled Patrol. Malulula sila ng wala pang 2 oras. Pero dito nagiging komplikado. Hindi basta-basta ito tatanggapin ng 56,000 mamamayan ng Greenland. Ang populasyon ng Inuit ay may sariling pamamahala at sumusulong patungo sa ganap na kalayaan mula sa Denmark. Maraming taga-Greenland ang ituturing ito bilang pakikipagpalitan sa isang kolonyal na amo para sa iba. Asahan ang agarang paglaban ng mga sibilyan, kahit na imposible ang paglaban ng militar. Ngayon ang tunay na kaguluhan ay nagsisimula sa Europa. Sa loob ng 6 na oras matapos ang pagsalakay, nagpatawag ang kalihim general ng NATO ng isang emergency na konsultasyon kasunod ng Artikulo 4. Agad na ginamit ng Denmark ang Artikulo 5, ang sugnay na kolektibong depensa na nagsasaad na ang pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat. Dito nagiging ganap na mabaliw ang mga bagay-bagay. Dapat nang magdesisyon ang bawat miyembro ng NATO, makikipagdigma ba tayo sa Estados Unidos? Hayaan ninyong linawin ko kung ano ang malamang na gagawin ng bawat pangunahing manlalaro. Ang United Kingdom ganap na nawasak. Ang espesyal na ugnayan sa Amerika laban sa mga obligasyon ng NATO. Hinuhulaan ng mga eksperto na a-abstain ang UK na epektibong magpaparalisa sa kanilang tugon. Pransya, matagal nang isinusulong ni Pangulong Macron ang estratehikong autonomiya ng Europa. Malamang na pamumunuan ng Pransya ang pagkondena sa Europa at posibleng mag-deploy ng mga kagamitang pandagat sa rehiyon, ngunit hindi ito direktang makakalaban. Alemanya, ang makapangyarihang ekonomiya ngunit magaan ang militar ay magpipiit ng mga ari-arian ng US sa mga bangko sa Alemanya, humigit kumulang $450 bilyong at mangunguna sa mga parusang pang-ekonomiya ngunit maiiwasan ang komprontasyong militar. Mga estadong Poland at Baltic. Narito ang twist. Matatakot sila. Kung hindi ipagtatanggol ng NATO ang Denmark, bakit nila ito ipagtatanggol laban sa Russia? Humihingi sila ng aksyon ngunit wala silang kakayahang ipatupad ito. Pabo.
Kakampihan ni Erdogan ang magkabilang panig at gagamitin ang krisis para makakuha ng mga konsesyon mula sa Amerika at Europa. Ang katotohanan ay malamang na agad na mabibigo ang NATO. Ang ilang miyembro ay sumusuporta sa US, ang iba ay sumusuporta sa Denmark, karamihan ay paralisado dahil sa pag-aalangan. Ang 75 taong gulang na alyansa ay epektibong maglalaho sa loob ng 48 oras. Pero hindi lang iyon. Habang bumabagsak ang NATO, panoorin ang nangyayari sa buong mundo. Ang hakbang ng Russia. Hindi tanga si Putin. Nakikita niya ang pagbagsak ng NATO at agad na kumikilos patungo sa Baltics o sa natitirang teritoryo ng Ukraine. Ngayong nakalubog na ang Amerika sa Greenland at nawatak-watak ang NATO, sino ang pipigil sa kanya? Tinatantya ng mga analyst ng militar na ang Russia ay magkakaroon ng 72 hanggang 76 na oras na palugit ng pagkakataon bago mabuo ang anumang magkakaugnay na tugon ng kanluranin. Ang kalkulasyon ng China. Tumingin si Xi Jinping sa Taiwan at naisip, ito na ang aking pagkakataon. Dahil sa kaguluhan sa panig ng mga puwersa ng US na nakatuon sa Arctic at sa alyansang kanluranin, ang posibilidad ng aksyon ng mga Chino sa Taiwan ay tumataas ng 300% ayon sa mga larong pandigma ng RAND Corporation. Ang Konseho ng Seguridad ng UN ay nagsagawa ng isang sesyon pang-emerhensya sa loob ng 12 oras. Agad na kinondena ng Russia at China ang pagsalakay ng US. Naku, ang ironiya! Isinusulong nila ang mga parusa, pagtigil ng mga asset at international na paghihiwalay ng Amerika. Bineto ng US ang lahat, ngunit ang pinsalang diplomatiko ay isang kapahapahamak. Mga pandaigdigang pamilihan, bumagsak ang Dow Jones ng mahigit 4,000 puntos sa unang araw, ang pinakamalaking pagbaba ng puntos sa isang araw sa kasaysayan. Bumagsak ang mga pamilihan sa Europa ng 15-20%. Humina ang dolyar ng 8-12% habang nag-emergency diversify ang mga bansa mula sa US reserves. Tumaas ang langis sa mahigit $180 kada bariles dahil sa uncertainty sa enerhiya. Pinag-uusapan natin ang potensyal na pandaigdigang resesyon sa loob lang ng isang linggo. Ngayon pag-usapan natin ang mga opsyon ng Denmark at lahat ng mga ito ay kakilakilabot. Option A, diplomatikong pagsuko. Maaring tanggapin ng Denmark ang fait accompli, makipagnegosasyon para sa kabayaran, at subukang mapanatili ang ilang impluensya sa kinabukasan ng Greenland. Wawasakin nito ang pamahalaang Denmark, mapipilitan ang punong ministro na magbitiw sa loob ng ilang araw. Option B, paglabang militar. Ang buong hukbo ng Denmark ay humigit kumulang 15,000 aktibong tauhan na may 50,000 reserba. Laban sa 1.3 milyong aktibong tropa ng Amerika at 877 bilyong dolyar na budget militar? Matatapos na sana ito bago pa man magsimula, ngunit maaaring paganahin ng Denmark ang asymmetric warfare, mga cyber attacks sa infrastruktura ng US, palihim na suporta para sa paglaban ng Greenland at pagsabotahe sa ekonomiya. Option C, pagbuo ng koalisyon. Hinikayat ng Denmark ang EU na magpataw ng matinding mga parusang pang-ekonomiya sa Amerika. Pinag-uusapan ang pagyeyelo ng 2.3 trilyong dolyar na US assets sa mga bangkong Europeo, pagbawal sa mga kumpanyang US sa Europa, paghinto ng info-sharing at pagsara ng mga base militar ng US doon. Ito ang pinakamalamang at mapinsalang opsyon. Narito ang nakakagulat. Kahit na matapos ang tagumpay ng militar ng US, ang pananakop ay nagiging isang bangungot. Ang lupain ng Greenland ay 80% yelo na may kalat-kalat na mga pamayanan sa baybayin. Mas malaki ito kaysa sa Alaska na may lupain na nagpapamukhang madali lang ang Afghanistan. Ang paglaban ng Greenland ay gagamit ng mga taktikang gerilya sa matinding kondisyon ng Arctic kung saan ang mga puwersa ng US ay may kaunting karanasan, internasyonal na simpatiya bilang isang katutubong populasyon na lumalaban sa kolonisasyon, suporta mula sa Denmark, EU at posibleng Russia na nagbibigay ng mga armas at paniktek. Alam mo ba na halos walang kakayahan ng militar ng US sa pakikidigma sa Arctic kumpara sa mga bansang Nordic? Ang mga tropang Amerikanong sinanay para sa mga disyerto at kagubatan ay mahaharap sa temperaturang 40 degrees Celsius sa taglamig, 24 na oras na kadiliman sa loob ng ilang buwan, mga linya ng supply na umaabot ng libu-libong milya, at mga rate ng pagkasira ng kagamitan na 40 hanggang 60% sa matinding lamig. Tinatantya ng mga eksperto na ang pananakop ay magagastos ng 50 hanggang 80 bilyong dolyar taon-taon na magmumukhang mura sa Afghanistan at Iraq at maaari itong tumagal ng ilang dekada. Ngunit ang nakakagulat ay ang pinakamalaking banta ay hindi militar. Ito ay legal at moral. Narito ang walang nag-uusap. Ang Estados Unidos ay magiging isang international na pariya sa isang iglap. Isipin mo ito.
Gumugol ang Amerika ng 75 taon sa pagbuo ng isang pandaigdigang kaayusan na nakabatay sa mga patakaran, demokrasya, karapatang pantao, soberanya ng teritorial at batas internasyonal. Bawat halagang inaangkin ng Amerika na kinakatawan niya ay masisira sa isang aksyon lamang. Ang tagumpay sa propaganda para sa China at Russia ay magiging walang limitasyon. Sa tuwing pinupunan ng US ang agresyon ng Russia o ang pagpapalawak ng China, ang tugon ay, "Kumusta naman ang Greenland?" Wala na ang moral na awtoridad ng Amerika. Gusto mo bang malaman ang pinakamagandang bahagi? Mas mabilis nitong mapapabilis ang pagbagsak ng Amerika kaysa sa anumang pagkatalo sa militar. Mabilis na mag-aalyansa ang mga bansa nang wala ang Amerika. Mahahamon ang reserbang dolyar sa unang pagkakataon mula noong WDY. Dadami agad ang miyembro ng Belt and Road Initiative ng China. Ang kaayusang pandaigdig na pinamumunuan ng mga Amerikano ay epektibong magwawakas na mapapalitan ng isang kaguluhang multipolar. At narito ang tunay na nakakatakot na kalkulasyon. Tinatantiyan ng mga eksperto sa militar na ang kabuuang gastos sa pagsamsam at paghawak sa Greenland ay aabot sa 150 hanggang 200 bilyong dolyar sa mga agarang operasyong militar, 50 hanggang 80 bilyong dolyar taon-taon para sa okupasyon, 3 hanggang 5 trilyong dolyar sa pinsalang pang-ekonomiya mula sa mga parusa at pagkagambala sa merkado. Hindi masukat na mga gasto sa diplomasya at moralidad, lahat para sa isang isla na 80% yelo. Kaya narito ang konklusyon. Maaari bang sakupin ng militar ng US ang Greenland? Talagang-talaga. Dapat ba? Hinding-hindi. Ang agarang tagumpay ng militar ang magiging madaling bahagi. Ang mga dekada ng paghihimagsik, ang pagbagsak ng NATO, ang pagkakawatak-watak ng alyansang kanluranin, ang sakuna sa ekonomiya, ang internasyonal na paghihiwalay, iyan ang tunay na halaga. Gaya ng sinabi ko na, sa geopolitics, ang pagkapanalo sa labanan ay kadalasang nangangahulugan ng pagkatalo sa digmaan. Ang tunay na tanong ay hindi kung kaya bang sakupin ng Amerika ang Greenland, doon ay kung kayang bayaran ng Amerika ang susunod na mundo. Tandaan mo iyan. Ang pinakamakapangyarihang militar sa kasaysayan ay nakatali pa rin sa parehong mga patakaran na namamahala sa lahat ng imperyo. Ang labis na pag-abot ay humahantong sa pagbagsak. Ngayon, gusto kong makarinig mula sa iyo. Sa tingin mo ba ay mayroong anumang senaryo kung saan maaaring mangyari ito o ito ba ay purong pantasyang geopolitikal? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Binasa ko bawat isa at kung ang senaryong ito ay nagpaiba ng iyong pag-iisip tungkol sa geopolitika ng Arctic, ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang maunawaan kung ano talaga ang nakataya sa Greenland. Dahil seryoso, hindi darating ang bagong Cold War. Nandito na ito at siyang Arctic ay nasa ground zero na.